Hello Collective, love reading po tayo ngayon. Itong love reading na to, wala po akong specific sign na ilalagay dito for the collective nga po. So, kung sino man yung mga makaka-relate. Ngayon, hindi po ito ninyo personal reading. Kaya, keep in mind na hindi talaga lahat tutugma sa inyo rito. At hindi ko rin po kontrolado kung ang masasagap man ng cards dito ngayon ay may kinalaman sa past, sa present, sa future. Hindi ko po kontrolado yan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, laging nanonood ng mga readings natin, lalo na kung matagal na po kayo dito, yung mga anniversary followers natin, top fans natin. At kung bago naman po kayo, of course, don't forget to like, follow, or subscribe. Pakisundan na lang po itong ating page or channel. Shoutout at maraming salamat sa mga nag-a-avail ng subscriptions natin. Grateful po ako dyan. Regarding mga personal reading, yung mga gustong mag-inquire, yan. Kayo na lang po yung mag-send ng mensahe sa aking page, FB page. Mag-ingat na lang po sa mga gumagaya ng page natin kasi marami-rami na rin po akong na-block na i-report. Ay, wait lang. Ako naganda hulog. Wait lang po. Pupulutin ko muna. Kaloka. Okay. Kuha lang tayo ng main energy sa gitna kung ano ba yung overall or main energy. Travel. Okay, so dito sa iyo overall energy is ibig sabihin pwedeng may mga bago o bagong experience o may mga bagong ganap o sabihin na natin pwedeng may mga pagbabago sa connection ninyo. Halimbawa hindi naman dating ganun, tapos pwede ngayon may something new or kakaiba. Sabihin na natin, pwedeng may nagbabago. Or may mga basta may mga sumusulpot na bago na hindi naman dating ganun dito sa person mo or sa relationship ninyo, sa pakikitunguhan ninyo sa isa't isa. So, yung unang energy na lumitaw dito, Capricorn. Ngayon, sinabi ko nga na itong reading na to i-collective. Ngayon, hindi ko siya tinitlean na para lang sa Libra. Okay? Wala akong nilagay. So, isasabihin ko sa inyo, ano yung mga signs na lumilitaw dito. So, dito sa unang card, mayroong Cancer. So, pwedeng may Cancer person. Bahala na po kayo kung nakaka-relate. Kung hindi, huwag nyo nang pasakitin yung ulo nyo, guys. Kung walang mga ganyan. Pero sasabihin ko lang lahat ng signs na sumusulpot. May Cancer, may Gemini, may Scorpio, may Aquarius, at saka Libra. So, baka isa man dyan sa mga sign na yan ay sign ninyo, or isa man dyan sa mga nabanggit kong signs ay sign ng person mo. Okay? O, pwede ring magkabaliktad yung mga binabanggit ko. Okay? Tandaan, hindi to personal reading at hindi po ako psychic. So, yung mga binabanggit ko, pwedeng kung nakaka-relate ka na energy mo yun, kung pwede kong mapagpalit, hindi naman kasi ito personal reading mo. Okay? So, isa-isip nyo po yan. So, sa unang mga cards natin, you have
Sa isang side, you have Chariot reversed at saka sa kanan naman you have Death card in reversed. Okay, so yung isa dito nagbabago. Parang, okay, parang pareho kayo. Parang pareho kayo na parang nagkaroon ng pagbabago sa inyo, sa isa't isa. Hindi lang one-sided eh. Okay, so, alin dito pwedeng yung nasa kaliwa is energy mo, pwedeng yung nasa kanan na energy niya. Bakit ko pinaghiwalay? Para makita natin, no? Pinaghiwalay ko yung energies nyo, energy. So, bahala na kayo. Saan kayo nakaka-relate? Dito, sa kanan. Okay? Sa both sides, sa inyo, diba sabi ko nga yung overall energy is merong something na nagbago dito sa udang card. Kasi ito yung current energy ninyo. Ibig sabihin, energy nyo dito sa present. So, yun na nga. Yung isa dito parang parang bumabawi na siya. Tapos, ayaw na mag-continue. Parang nagbago isip. Para naman dito sa isa is nag-end na. Nagbago na rin. Kasi si Death card is associated sa pagbabago and ending. Meron na talagang parang, sabi ko nga hindi na kayo kagaya nung dati. Meron at merong hindi lang sa isa sa inyo ang nagbago. Parang pareho kayo. Base sa intindi ko sa cards. Okay. Yung isa dito parang ayaw nyo na mag-continue. And then, yung isa, para dito sa isang side din. Para sa kanya tapos na rin eh. And then, ang parang gusto na lang niya mangyari is to move on, yes, and mag-start na lang ng panibagong chapter. Pareho kayo, parang pareho kayo na ganun yung energy ninyo. Hindi na magko-continue, parang ganun. Na fall out of love ba kayo? Hindi ko alam ano nangyari sa inyong dalawa. Next set, meron kayo ditong okay, so yun naman pala. So ang nakikita ko, what's next for you is settlement, agreement. So kung halimbawa lang na hindi pa kayo, di ba, although napag-usapan na natin yung present energy ninyo, ito na yung susunod, yung nasa gitna. Pwede nga nakikita ko dito, siguro dahil mutual naman na parang ayaw nyo na rin mag-continue sa inyong relasyon. Kasi nga parang may nagbago na nga at saka isa nagbago na isip, umatras na, umurong na, ayaw na mag-continue. Parang ganun din yung isa eh. So parang mutual, di ba, nabanggit ko kanina. So parang next na pwedeng mangyari, kung hindi nyo pa na-settle yan, pag-uusapan nyo, and then parang magkakaroon na lang kayo ng kasunduan. Kasi mukhang mutual naman eh, na ayaw nyo na rin. Ayaw nyo na rin mag-continue. Kasi nga itong isa sa kanan, para sa kanya, nag-end na rin naman. And gusto na lang naman niya is maka-move on, panibagong chapter. Ito naman ayaw na niya talaga rin mag-continue. So parang pareho kayo. Okay? So, ang nakikita ko dito is yan. Siguro dahil the feeling is mutual between you and this person. Siguro parang okay, kasundo na lang tayo. Okay, fine, ganito na lang. Ayaw na natin pareho. So, ito na yung ito na lang yung agreement, di ba? Para itong nasa kaliwa, hindi ko alam kung ikaw o siya yan. Finally, ito na yung parang at least makakapagpabawas ng stress sa kanya. So, bahala na kayo kung saan kayo nakaka-relate dito sa kaliwa o sa kanan. Kung ano yung mga energies na pinagbababanggit ko. Tsaka parang yung isa naman dito, gusto na lang din niya lumayo. Oo, ito. Kaya gusto na niya mag-start. Kasi ayaw na rin naman niya ng ayaw na rin niya ng pagtatalo, ayaw na rin niya ng gulo, awayan. Siguro pagod na rin siya.
Ayaw na niya. Gusto na lang niya panibagong chapter hanggat maaari. Kasi itong nasa kanan. No? And ito naman, makakabuti rin sa kanya kasi babawasan na rin siya ng sakit ng ulo. Yun naman yung ikakatuwa niya rito. Kumbaga, kung matagal na siyang nai-stress, ikaw o siya dito sa connection, no, itong si kaliwa, naku, malaking bagay sa kanya na kung magkakaroon kayo ng usapan, settle nyo na lang. Dahil mukhang pareho naman kayo ng ng mutual naman yung iniisip ninyo tungkol sa relationship ninyo or nararamdaman na ayaw na mag-continue. Mas makakatulong kasi may ibsan na yung mga stress, no? Nung isa dito sa kaliwa. So, para sa kanya, ito ring isa, magbe-benefit din kasi ayaw na rin niya eh. Gusto niya na nga i-detach din yung sarili niya eh. Okay? Ngayon, pagdating dito sa outcome, or pwedeng patutunguhan nito. Okay. So, ito na. Magkaka-revealan na dito. So, yun na nga. Doon sa what's next is pwedeng magkaroon na lang kayo ng kasunduan. Pero sa pinaka-outcome, o yun na nga, divorce. Kung kasal kayo, yung person sa kanan, magpo-file ng divorce ito or annulment. Gusto niya talaga makalaya na siya. Para clean slate na makapagsimula na siya ng panibagong buhay niya. Ayaw na niyang ma-attach, magkaroon pa ng attachment. So, kung naging mag-asawa kayo, gusto niya ito legal process. No? Hiwalayan talaga, nakikita ko. Ayan, no, magkakasabihan din kayo sa isa't isa eh. So, may mga susulpot pa dito, yung masaklap dito, yan. Pwedeng may mga mauungkat pa rito, o parang may something painful sa right side. Kung sino man yung mas masasaktan dito, itong person sa right. Tapos itong isa sa kaliwa, pwedeng may mga may mga secret na doon lilitaw. Withdrawal din eh. Oo, pareho. Kasi itong isa nasaktan siya, pero yun na nga, gusto na niya. Tapusin na natin to. Gusto ko na makamove on. Gaano makasakit yan. Gusto ko nang i-detach yung sarili ko sa'yo. Sawa na ako sa away. Ayoko na. Pagod na siya. Gusto na lang niya panibagong chapter sa buhay niya. Okay? Tapos dito sa kaliwa, okay. So, ang alam mo, parang mas unfair dito is yung person sa kaliwa. Feeling ko lang. Siya kasi yung may mga tinago dito eh. Na eventually, malalaman din. Magkakalabasan din. Sisingaw yung mga dapat sumingaw dito. Pero ito yung mas selfish, yung person sa kaliwa. Kasi meron siyang mga sinikreto. Tsaka siya talaga yung nag-withdraw. Ito pa lang nakita ko na dito Parang siya kagad yung unang, feeling ko lang siya yung unang nagbago isip. Siya yung biglang naging magulo. Ayaw na mag-continue una. Siyempre itong isa nasaktan lang sa kanan. Para sa kanya, gusto na lang niya ng katahimikan Gusto na lang niya makapag-move on Kasi na-heart na siya na broken heart siya dito. Kaya kung meron mang mas nasaktan dito kanina, yung binabanggit ko itong person sa kanan. Whether ikaw yan o yung person mo. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Pwedeng magkaiba sa iba. Pwedeng baliktad. So, huwag nyo na i-quote dito na baliktad yung sinabi ko, Kaya nga sabi ko, saan ba kayo dyan? Bahala na kayo. Kasi hindi naman to personal reading. Mas mababaw kasi yung neto Mas mababaw ang pananaw netong sa kaliwa. Baliktad yung high priestess niya. So, dito sa dalawa, parang ito pa nga yung mas, yung person sa kanan, parang siya pa yung mas nakaunawa. Despite na siya yung mas nasaktan dito.
Siya pa nga yung parang na-betray dito neto, ng person sa kaliwa. Kasi itong isa sa kaliwa, baka siya yung may ginawa pang kalokohan dito. Kasi may sinikreto siya eh. And then ito yung na-broken heart nung nalaman niya. Mas nag-suffer to, mas nasaktan to. Feeling neto talaga binitray siya. Kesa dito sa isa, which is ito yung gumawa ng sikreto. Ito yung may tinago. Tapos siya pa yung nag-disconnect. Siya pa yung may ganang mag-disconnect. Tapos may pagka-selfish nga to. Tapos, siya pa yung, tahimik ba? Yung pag kinonfront, hindi nagsasalita. Wala, ayaw din. Kumbaga, wala rin. Hindi rin makausap ng matino na itong person sa kanan tong kaliwa eh. Hindi rin siya aamin eh. Tahimik lang siya eh. Tinago rin niya. Kaya nasaktan din talaga to si person sa right. Whether ikaw yan o yung kung sino man sa inyo. Okay, papa tayo. Close na natin tong reading na to. Oo, tsaka parang, di ba sabi ko nga dahil, parang awkward na talaga magpatuloy kasi, magmula nung may nangyaring something wrong sa relationship ninyo, parang hindi na kagaya talaga nung dati, parang hindi na rin maibalik, parang nagbago nga eh, tsaka parang awkward na, nakakailang yun, parang ilang ka na rin, siya ganun din, ilang na rin siya sa'yo, so mahirap talaga na mag-continue yung ganito, and mukhang pareho naman kayong ayaw nyo na rin. Lalo na itong isa na nasaktan, no? Tsaka nagkaroon na rin ng realization sa part na itong isa eh. Siyempre, kung nagawa nga siyang i-betray nitong person sa left, nakapagsinungaling sa kanya, nakapagtago. So, ito ni wake up call. Nagkaroon na rin ng realization to. Na hindi rin siya pwedeng mag-stay sa ganitong klaseng relationship. Kaya gusto na lang niya kahit masakit mag-move on eh. Tatanggapin na lang niya buong-buo yung ending na yan. Kasi wala na rin naman siyang magagawa. Awkward na rin naman. Nasira na yung foundation ng relationship. Kumbaga, nagkalamat na eh. Marriage man ito, live-in o hindi, kahit sabihin mo hindi kay kasal eh. Diba? Ganun yun. Parang, pag nagkalamat na guys, lamat na yun. Hindi mo naman na siya pwedeng kahit dikitan mo pa yun. Takpan mo man yun, tapalan mo man ng bulkasil. May na siya eh, nalamatan na. Ibig sabihin. So, pwedeng hindi na rin talaga maibalik sa dati. Hindi na rin makapagtiwala doon kasi nga may nangyaring betrayal and may itinago, sinikreto. Lalong-lalo na itong isa. Siya yung ginawan ng ganun. So, wala na rin. Nasira na yung very foundation ng samahan. Which is maaaring hindi na talaga siya maibabalik. So, kumbaga yung pinaka ma-expect natin dito sa connection na to is talagang yun yung ending. Yun yung magiging ending. Kasi nga, hindi, sa ngayon ito yung energies na nabasa natin eh. So, hindi na rin kasi makapag-continue. Dahil nga nagkakailangan na. Tsaka yun na nga eh. Iba na, hindi na siya kagaya ng dati. Pwedeng hindi na ma-repair yung lamat, no? Yan. Okay? So, yung mga na-pick up kong energies, hindi ko alam kung nakarelate kayo. Para sa mga nakarelate, pwede naman kayong mag-leave ng comment. Kung natuwa naman kayo, pa-like and share na lang din. Take care. God bless. Bye-bye.